Ay, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. At kasama ko ngayon si Kuya Renz dahil hinintay niya yung kanyang coding. Nasa bahay muna siya saglit. Thank you kay Kuya Kite na binuksan ang ilaw. At alam nyo, kanina pong ulan ng ulan, ano? So, andito yung mga bata at si Kuya Renz, si Tita Renz nila. Ayun palang gamit mo na. Hi! Ay, may sinasabi si Gian. Dali. Nandiyan na si Tito. Nandiyan na si Tito. Nandiyan na si Tito. Nandiyan na. Kali siya yung bilar. Diyan na lumalayo. Ang kalakain mo. Ninay. Ano yan? Ito nga pala yung mga laruan ng mga bata. Yan. Yan sila naglalaro. Laruan ba? Akala ko kalat. Laruan nga. Oh, marami nagtatanong kung ano raw yung YouTube channel mo. Hanapin nyo lang Renz Marion. Ano bang meron sa Renz Marion YouTube channel? Nandun yung mga health advices, yung talagang legit na health advices. Makakakita rin kayo doon ng mga napaka-pogi na nagdi-discuss na pharmacist. Ayan, makikita nyo doon. Pero sa mga hindi nakakalam, siya po ay nurse at pharmacist. Eh bakit nakabarong ka ngayon? Anong meron? Mag-flag ceremony kami, kailangan nakabarong. Yan, sa government kasi sila nagtatrabaho. Saan ka nagtatrabaho? Secret. Sa pitak po siya nagtatrabaho. Sinabi ko na, raw vlog to. Ayan. Hindi ko nga sinasabi, sinabi ko. Oh. Ay! I-video mo naman si Ay, si Riley, si Gian at si Gian kung anong reaction sa iyo pag pinapatawa mo. Andiyan na si Tito. Andiyan na si Tito. Andiyan na si Tito. Yung may iso. Akala siya yun. Andiyan na. Hindi nga ikaw ang hinahabol ko, si Gian. Andiyan na. Ay. Ano ba yan? Nagkakapadyak-padyak siya eh. Halika dito, halika. Dali! Tinatawanan ni Kai. Bakit? Tinatawanan din ako. Tinatawanan ni Kai yung tumating niya. Ba't mo tinatawanan si Gianna? Takot eh, akala yaw ma. Ay, marami nga pala nagkakapress na kay Kai sa vlog. Ayaw na. Talaga? Ayaw ko. Tanong mo ano na si Kai? Ilan taon ka na daw sa marami nagkatanong ng mga fans mo? 13. Oh, 13. Pwede na mag-girlfriend. May pa-slow motion po yung pagsagot eh. 13. Parang si ano eh, si Daniel. Parang si Daniel Padilla, no? May pa-slow motion pa eh. Ang cellphone number ni Kite ay 09. 13. Ay, ang tanong eh, ilang taon ka na? 13. Yeah, ganun eh. Nang ka lang, Mama. Ka nga, Ma. Gusto kasi ni Tito Renz Mama ba? kausapin daw. Mama ba papatawag mo kay ate? Mami. Siyempre yun ang turo ni Rachel, Mama at Dada. Doon muna tayo sa basic. Mama, Dada. Gian! Gian! Mama! Dada! Ay, si Gian. Akala mo siyang kinakausap. Gian! Ikaw ng favorite namin! Ayaw lumapit ni Gianna! Bless mo na, bless. Kung marunong. Bless mo na! Bless. Pakita mo kung yung mga alam mong tricks, anak. Tricks yung nagong. Roll over! Sira. Roll over, Tito Renz! Kumakain kasi, kaya yun ako ay mag-bless sa akin. Sige nga! Hi, Gian! Ayan, nagkalat na. Laglag na, anak. Ano? Oh, sino ang gumawa ng book mo? Pero maganda yung pagkakapuyod niyo. Sino gumawa? Si Mama. Ito nga, ginapit ko to kanina. Ginapit lang ko kagabi. Tingnan mo yung bangs. Napasali na rin siya sa mga nasirang bangs. Nagkapit kagabi. Tingnan mo yung bangs. Oh. Bam, boom. Eh, nakakatakot. Alam nyo, huwag niyong pangaraping mabunggo kayo niya mga yan. Napakasakit po pag tumama sa paa. Sakit na. Sobrang sakit. Aray. Kumano kanina. Sakit po yan. Sa sakong tumama, naku, sakit. Yes, anak. Yeah, Pogi! Papakit yan.
May sinasabi si Renz na sa Facebook daw pala, kapag daw nag-post ka ng picture at mataas ang engagement, meron daw monetization. Totoo ba yun? Meron. Ala, magpo-post na ako ng mga naka-topless. Mga naka-brief. Naka-brief naman. Yung mga fans daw ni Kite, magkakaroon daw tayo ng meet and greet very soon. Abangan ninyo. At si Kite daw ay gagawing konsorte sa fiesta. Saan sa Ginan? Sa barangay Pinakang Dulo. Barangay Pinakadulo. Saan? Sa bayan ng sa Tawi-Tawi. Layo yan. Sa bundok Hala-Hala kung saan man. Ayan. Ganap talaga si Kite ng mga girlfriend kasi single ba daw siya eh. At saka marami nagkaka-crush kay Kite. Totoo. Dami nagko-comment na pogi daw si Kite. Ilang taon na daw. Comment down below kung pogi po si Kite. Habang sinasabi ko yun, gumaganto si Kite. Tapos kumakain siya ng mangga. Ha? Lagi mong pinagkitripan si Kite. Binata na yun eh. Sakikita pa sa vlog na nag-aalaga daw ng kapatid kaya marami nagkaka-crush. Green flag daw yun eh. Green Flag. Yan ang pang-title ng episode ko kanina sa Barangay Love Stories, Green Flag. Yung kwento ng Barangay Love Stories kanina, meron siyang boyfriend na puro green flag. To the point na parang naboborengan na raw siya doon sa relationship. Hanggang sa nag-accommodate siya ng kaibigan. Ang pangalan niya ito ng kaibigan, parang Marvin yata, parang gano'n. Ngayon, nakipaghiwalay si girl dun sa lalaki. Tapos few months after namatay si guy. Heart attack. Cardiac arrest. Ngayon, nakipag-boyfriend siya kay Marvin dun sa nagpaparamdam sa kanya nung sila pa nung lalaki. Nagkaanak sila tapos iniwan siya. Tapos sabi nangako yung lalaki, sabi, sige, susustentuhan kita. Pero hindi siya sinustentuhan kahit kailan. Tapos nami-miss daw niya yung kanyang ex na namatay. Parang nagsisisi na siya sa nangyari. Kung kayo po ang nasa sitwasyon nung akin sender kaninang umaga, ano ang maibibigay mong advice sa kanya? Tingin mo tama ba yung ginawa niya na nakipaghiwalay siya dun sa lalaki because parang naramdaman niya na very stagnant na lang yung relationship nila? Tama ba yun na nakaka-boring ba talaga dapat natin tingnan yung relationship na green flag na parang wala na raw adventure? Ang sabi ko nga sa kanya, ang advice ko nga kanina, sabi ko, bakit hindi mo i-try na hiwalayan tapos makipagbalikan ka para lang may thrill? Napakagandang advice. Yan nangyari nga sa ending, in-advise kayo anong gitna pala ng kwento. Nabuboringan ka pala sa jowa mo, bakit di mo i-try na makipaghiwalay ka tapos makipagbalikan ka para lang to make it very interesting na story. Kaya lang syempre nangyari na nga po, nasa uli ang pagsisisi, tapos parang sinisisi niya sarili niya kasi parang nagka-cardiac arrest daw yung boyfriend niya, yung ex niya, kasi feeling niya dahil nakipaghiwalay siya. May guilt feeling. Ang bait ng family ng lalaki, hindi siya sinisi kasi ang sabi nung pamilya, sasama ang loob ng ex mo kung sisisihin mo ang sarili mo. Kumbaga, walang may gustong nangyari na ma-cardiac arrest yung anak namin. So, it's destined to happen. Parang ganon. Siguro, hindi man kayo maghiwalay or something, mamamatay pa rin siya kasi it's destined to happen. Parang ganon. So, anyways, ano bang gusto nyo? Yung may konting conflict sa relationship or puro green flag ang nangyayari? Dapat puro green flag sa akin. Kasi bakit ka naman hahanap ng kakasakit ng ulo mo? Hindi ka normal pagka ganun. At saka, you get a partner in life to be a partner in improving yourself. Magka-frequency kayo. Magka-frequency kayo, correct. Magkaintindihan kayo. Tapos, you achieve your common goal, which is to be successful in life. Not only for your bawat isa sa inyo, kundi para din sa mga magiging anak ninyo. Diba? Kung makapag-comment, ang pa-perfect! Kung pa-perfect sa life! Ikaw, anong advice mo dun sa babae kanina? Hindi, tama naman yung sinabi mo. Niloloko lang kita. Na laging
piliin ang happiness sa buhay. Huwag kang hahanap ng ikakasama ng loob mo, ikakasakit ng loob mo. Kaya dapat yung green flag dapat nag-stay. Dapat pala pag hapon nag-uusap tayo ng may parang kwentong ganito para mabigyan natin ng advice. Kasama si Nurse Ren sa kanyang Ren's Marion Hindi vlog. ko kasi forte yan. Ang forte ko kasi ay mga health education. Ito, may tanong ako sa'yo. Lagi daw dry ang eyes, lagi sumasakit ang mata, malamang kakabasa. Ano bang magandang advice mo? Napakadaming eye lubricant sa market. Over the counter lang yun. Ano bang component ng eye lubricant at bakit ito ang binibigay na reseta sa mga, ayun nga, parang sumasakit ang mata, kakabasa? Yung component niya, yung mga, for example, hydroxy methyl cellulose, mga ganon. So, yung mga lubricant na yun ay nakakatulong para kumbaga para mabasa yung mata, para ma-prevent yung pagkakaroon ng red eyes. Napaka ano nung... Sample lang yan ng mga pwede niyang matutunan sa Ren's Marion vlog. O, di ba? Ang random naman ng ano, parang... Ito. At saka also, you will also protect yourself, kalusugan mo, kung hindi ka masyadong nag-iisip ng stress, di ba? Bakit mo ba iisiping stress ang pakikipagrelasyon sa isang green flag, di ba, na karelasyon? Hindi ba napakaswerte mo sa dinami-dami ng tao sa mundo, ay napakaswerte mong minahal ka ng isang lalaki na walang goal sa buhay kundi mahalin ka, respetuhin ka, tapos magdedemand ka pa na nabuboringan ka sa pakikipagrelasyon? Si Jonah nga dumating sa point ng buhay niya, sabi ni Jonah. Sabi ni Jonah, ba't ako natamay? Ba't ako nadamay? Damay ako. Oo, di ba? Tama ba, Jonah, di ba? Pag ang lalaki ay walang bisyo, hindi lang babae, dapat bang questionin mo yon? Tsaka hindi nagsiselos. Oh, di ba? Ba't baligtad? Wala. Dapat Wala kang bisyo Wala kang bisyo. Meron yan, sir. Sa kanya naman ay based on experience. Parang generalize mo naman ng mga Lalaki. Pero totoo ba na may lalaki bang gano'n na hindi ng babae? Meron. Meron. Sino? Anak mo. Mabait ang mga anak nito Sa kanya kasi lumaki yan Ay, nakikinig yung anak kong chismosa ayun May anak akong chismosa. Halika dito, halika. Ay, Gianna. Nabati lang, umalis na. Pinansin mo kasi Oh, nakikinig ka ha, nakikichismis si Gianna. Bakit ganito? Ayan po, pinahirapan po ko na Jem. Gusto po niyang umupo pa sa akin. Hindi po siya naawa sa akin. Wow. May mga nagko-comment tungkol sa hair mo. Maganda? Hindi ko nga masyado mabit. Maganda daw, bagay daw sa'yo. Gusto ko sana orange. Kaso di ko alam ba't naging red nga siya. Salamat po. Dahil maganda. Busy ako today. Ngayon lang kami nagkita. No, after lunch. Ngayon lang ulit. Nandun ako sa kabila Diba, babe? Nakakawa. Naiiyak Dalawa ako. tulog na. Yay! Tulog na. Yay! Tulog na yung dalawa. Hindi. Ay, nasa taas. Nag-production pa kami. Tikman niyo yung bago namin na lechon, manok, na paksiw. Masarap. Wow. Tikman niyo yung bago namin. Wala akong tissue, babe. Wala ako rin sa wala. Ang batang ginupit ang bangs ni daddy niya. Naglalaro si Gianna. Daming toys. Daming toys pala ng baby ko. Good morning, ate. Wow, daming toys. Hi guys, ito yung bago namin produkto na abangan po ninyo sa Papa Dudut Lechon Manok. Pero ito po ay exclusive lamang sa 168 Shopping Mall. Ang sarap. Ang sarap. Ito po ang pangalan niya, ang sarap. Yan po ang aming chicken paksiw. Lechon paksiw. Ang sarap. Chicken paksiw. Marami. Ano bang pangalan niya? Chicken paksiw? Pwede, chicken paksiw. Ang sarap ng lasa. Oh, yan. Sila po ang tumira niyang kagabi.
Yan, sila Jonah, sila Daddy June, sila Marie, si Jem, si Chef Ang. Ito po yung breakfast nga pala namin. Nagkamali ako ng sandok. Hindi ko ito agad nakita, yung shirataki. Tama ba? Parang ito? Shirataki? Shirataki. Dito ako nakapag kait na lang ito. Liligo na ako at late na. May bisita raw kami ngayon, yung mga bossing ng Bingo Plus. 11 na. So ito po, medyo slow moving lang, going to elliptical. At ako'y late na. 11:36 na, 37. Ano yan, buzzer beater yan, kaya yan. Medyo tinanghali ako ng gising ngayon guys eh. Alas 10 na ako nagising, pero paputol-putol naman yung tulog kasi umiiyak si Gianna. So pero ang pinakapuyat mami niya. So ayan, late kaming natulog, madaling araw na mag-alas 2 na yata, 1:30 yata. Kasi nervous pa ako dun sa production namin kagabi ng lechong paksiw ng Papa Dudut Lechon Manok 168. Doon lang siya mabibili, wala sa ibang branches. Ilo-launch namin siya today. Napakasarap, ginawa kahapon. So abangan niyo yan sa 168 Shopping Mall. Malamang habang pinapanood nyo to, available na siya. Sarap. Yun ang breakfast ko kanina, sa totoo lang. Masarap. So ayan, let's go. Minsan may mga biyayang dumarating sa buhay natin na nakabalot sa luhat pagsubok. Hindi ito simpleng biyaya lamang na panandalian lang, kundi isa itong panghabang buhay na aral at kapayapaan para sa ating puso. Ikaw kabarangay, anong klaseng biyaya ang dumating sa buhay mo na nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang leksyon? Hi guys! So, airing po ang kwento natin ngayon tungkol kay Rosabel na hindi magkaanak at to the point na inaway na po siya ng kanyang asawa. Only to find out na yung palang mister niya nung nagpa-check up na finally ay mababa ang sperm count. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat yung mga problema isabay ninyong binibigyan ng solusyon bilang couple. Anyway, may activity kami mamaya. May mga bisita kami from Bingo Plus. I'll be showing you some of the clips ng kanilang pagbisita dito. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Yung nawalang Papa Marky. Parang somewhere si Papa Marky. Oo, basta may pumunod si Papa Marky yung Si Papa A, si Papa Marky. Tapos yung mga panggabi po namin. And si Papa Bol na lang ngayon, our Forever Request program. Virginia, oo. Okay, ngayon, ito Papa Carlo. Makinig ka sa akin. Baka tamaan ka ng kidlat, ha? Huwag naman. Ha? Huwag naman, Papa. Muulan sa labas. Sino nagupit ng bangs mo? Sino sumira ng bangs mo? Daddy! Nagpapanggap si Daddy marunong magupit. Papagupitan ka na namin sa Friday, anak, ha? Papahapain ko lang yung bangs para maayos. Talaga? Parang kinakausap niya yung mga nanonood, ano? Bye-bye! Si bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, Daddy!